Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, narito pa rin tayo tumatalakay patungkol po sa mga dakilang katangian ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa puntong ito ay pag-uusapan po natin, tatalakayin natin ang ilan sa mga nabanggit patungkol sa pangulay ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Tinawag ito sa Arabic na khidab. Ibig sabihin po ito, pagkukulay sa puting buhok. Pagkukulay sa puting buhok sa magitan ng henna o kaya ibang kaparaanan o ibang bagay na pangkulay ng buhok. May iba't ibang mga pananaw ang nabanggit ng mga scholar na naging pananaw ng mga sahaba patungkol po sa pagkukulay ng buhok ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ayon kay Anas, isa sa mga naiulat mula kay Anas na kung saan hindi niya pinagtatanto na nagkulay ang buhok ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Sinasabi niyang hindi nagkulay ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang ulat sa kanya. At sa ulat naman Abu Huraira na kung saan siya ay ang kanyang pananaw, nagkulay ng buhok ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa hadith na kung saan nang tanungin si Abu Huraira, lamma su'ila Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Nang tanungin si Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kung nagkulay ba ng buhok ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, oo, ito ay pagpapatibay na nagkulay ng buhok si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hadith naman po ni Abu Rimtha radhiyallahu ta'ala anhu na kung saan siya ay pumunta sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam at nakita niya, sabi niya, nakita ko ang mamula-mula ang puting buhok ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Abu Rimtha, nakita ko ang buhok ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga mamula-mulang puting buhok niya. Yung puting buhok, ibig sabihin, nagkaroon ng kulay. Okay? So sa hadith naman po hadith naman po ni Al-Jahdama o Al-Jahdama, okay? Si Al-Jahdama ay kung saan asawa ni Bishr bin al-Khassasiyya, na kung saan sinabi niya, qultu ana ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakita ko ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju min baytihi yanfudu ra'sahu wa qad iktasal. Okay, nakita ko, sabi niya, ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam nang siya ay lumalabas sa bahay habang umiiling-iling ang kanyang ulo, sanhi ng kanyang paliligo o paghuhugas ng ulo, o ang isa sang riwaya, sanhi ng kanyang pagwudu. So ginagalaw-galaw niya, umiiling-iling siya. Okay, sanhi ng kanyang tinatawag na pagsasagawa ng wudu, o kaya naman base sa hadith ay paliligo. Okay? At base sa isang riwaya, pagsasagawa niya ng wudu. So siya ay umiiling-iling, gumaganong-ganon. Okay? At sabi niya, nakita ko ang bakas ng henna sa kanyang ulo. Okay? Nakita niya ang bakas ng henna, kulay, sa kanyang ulo, sa ulo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibinalita naman po ni Abdullah bin Muhammad bin Aqil na kung saan sabi niya, nakita ko ang buhok ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na kinulayan. Nakita niya ang buhok ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kinulayan, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kinulayan ang buhok nito sa harapan harapan ni Anas bin Malik. Okay? So ang hadith na ito ay isang sahabi na si Abdullah bin Muhammad bin Aqil, na sabi niya, nakita niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kinukulayan ang kanyang buhok sa harapan habang naroroon si Anas bin Malik. So ito yung ilan sa mga ulat, mga minamahal na kapatid, pagtungkol sa tinatawag na pagkukulay. Ngunit, sinabi ng mga scholar patungkol sa pagkukulay na maliban lamang doon sa tinatawag na itim na kulay.
Sabi ng propeta sa isang lalaki, kulayan, nakitaan niya ang buhok nito na may mga puti. Sabi niya, kulayan mo yan, wag lang, iwasan nyo lang ng gamitin panghulay ang tinatawag na itim. Okay? Itim na panghulay. So, ang tinatawag na itim na pangkulay, sinabi ng may mga pantas na nagsabing makruh. At ang ilan naman sa mga scholar ay nagsabing haram, at ito ang ginawang basihan at matibay na pananaw ng ilan sa mga pantas natin na ito raw ay ipinagbabawal kung gagamit ng pangkulay na itim sa lalaki man o sa babae. So, kahit anong kulay, wag lamang po itim ay kung saan ipinapahintulot. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.